dapat maghanda na siya. Hindi po ba? Alam nyo, malaking sakripisyo. Ang alam ko, ang dumalo sa mga ganitong klaseng rally. Unang-una, syempre, andyan yung pananalakot ng ating gobyerno na hindi tayo pwedeng magsalita. At syempre, ang mga ulan, kahapon talaga may typhoon tayo at ngayon, kahit umuulan, naririto kayo. Salamat po. Alam naman po natin, sa bawat patak ng ulan, yan po ang nagpapakita ng ating determinasyon na gusto na po natin mabago ang ating buhay. Sobra na po. At sana naman po magising na ang ibang mga kasamahan natin, ang mga ibang taong bayan, dahil baka dumating ang panahon na talagang wala na tayong Pilipinas. At marami pong magsasalita ngayong gabi. Marami pong gustong magpahiwatig ng kanilang mga reklamo sa gobyerno, kung hindi pa po kayo nagsasawa. Pero syempre, kailangan po, ano yun narinig nyo ngayong araw na ito, sana naman po, ma-relay nyo yan sa inyong mga kapitbahay, sa inyong pamilya. Maraming salamat at talagang sakripisyo ito, pero darating ang panahon na magsa-celebrate tayo. Tama! At syempre, pagdadasal, at ipagdasal din po natin ang KOJC at alam naman po natin kung anong nangyayari sa KOJC sa Davao. At talaga naman po wala na tayong rule of law at hindi na po sila nakikinig sa mga korte at kung kanino pa. Kaya kailangan lakasan pa natin ang ating mga boses. Ano ang gusto natin? Marcos! 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 Makinig po sana siya sa taong bayan. Maraming salamat po. Okay po. Okay, Brother Franco, maraming salamat po sa ating totoo namang maisog, no, na nagsalita si Ma'am Vivian Velez. Isang palakpakan po kay Ma'am Vivian! Okay. At bago po natin tawagan ang ating mga resource speakers ngayong gabing ito, ay nais muna po namin bigyang pagpupugay ang lahat ng mga dumalo po sa napaka-importanteng araw na ito ng ating pagtitipon, Brother Franco. Yes. So sa lahat po ng mga sectoral organizations, mga nandito, alam po namin na napakalayo pa ho ng pinanggalingan ng iba. May narinig ako dito, Brother. Galing pa ng Tacloban, Dumaguete, yung iba sa may Sampales, Central Luzon. Central Luzon, taas ang kamay! Ayun na sa gilid, sa gilid, Ako din pala, Central Luzon. Okay, maraming salamat po. May North Luzon. Sa mga kababayan natin Ilocano. Magandang gabi! Okay, yan, Brother Franco. Yes, at papahuli ba mga Mindanawan? Yan, partner. Ang daming Mindanao. Parang ang lapit na Mindanao, no? Balik tayo natin. Ramdam mo ang dugo ng mga Mindanawan kahit nandito sa Malaysia. Palakpakan po natin ang mga makikiting na maisang na taga Mindanao! Okay. Brother Franco, siyempre, pinapasalamatan din po natin ang presensya ng mga piling mga bisita po natin na nakita naman po natin na nandito sila sa ating mga conveners, sponsors. Nandito po, palakpakan po natin sila nasa ating mga harapan. Okay, NCR! 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 Okay. Brother Franco, yes,
dapat hindi natin, syempre. Okay, sige. Bigyan na muna natin ang ating mga kasama dito. Especially, dito yung... Okay, ito. mamaya po kasi in every speaker na matatapos magsalita, para manatiling tayo ay energetic, meron din po tayong mga sumuporta dito sa ating ngayong araw na ito, ngayong gabi, na mga kilalang singer, na mga maiisog po to. Ayan po ay kinabibilangan ni Sir Jimmy Pondo! Yun! At Ayos. meron din po ang ating magaling na singer, si Mr. Chad Borja! At syempre, partner, pasalamatan din natin ang walang kapaduran na pagpa-vlog ng ating mga kasamahan dito. Papasalamat dahil sila ang nagiging daan sa pagpapakalat ng ating hinaing sa gobyerno. So ito mga vloggers natin na to, Brother Franco, talagang since day one, yan dito po sila. At umulan bumagyo, mga solid Duterte supporters! Okay. Brother Franco, siguro wag na nating pahabain. Yes. No? Habang maganda pa ang panahon, bigyan po natin ng pagkakataon na magpahayag at magbigay ng kanyang opinion at damdamin mula po sa transport sector. Inatawagan namin si Ginoong Jose Jesse Bolivar! Ayong hapon. Katoktaran, mga Bisaya. Sa Tagalog, magandang hapon sa ating lahat. Ma'am Len Jordan, good afternoon. Humihila ko ng pasensya, medyo matagal-tagal akong nagpakita dahil inikot ko yung buong Pilipinas sa problema ng transport. At hanggang ngayon, nanatili pa yung kalokohan. Hindi ko alam kung utos ng gobyerno o sino mang Poncio Pilato. Una sa lahat, yung narinig ko na maraming nabudol, marami talaga, at nadagdagan pa. Una, siguro sa inyo dito, ayaw ko na kung mayroon pang nabudol pa uli. Dahil sa pag-ikot ko sa kabundukan, bago ko bumaba, siguro sinadya naman ang Panginoon makahabol ako sa inyo dahil alam nyo, last flight ang nasakyan ko, galing pa ako ng Visayas. Humabol ako kasi kinix ako na mayroon daw ngayon dito. Naaawa naman ng Diyos. Hindi ako nabutan noong pangalawang cancel flight. Nakalipad pa ako papunta rito. Unahin ko muna bago ko i-decide itong transport sector na kasama itong labor groups. At sigurado ako lahat na nandito sa likuran, sa harapan, kung saan mga banda itong nandun pa sa ilalim ng kalibliban o kawiyan. Lahat ito mga nandito, tayong lahat manggagawa. Wala yatang businessman nandito eh. Lahat ito, puro grupo ng mahihirap. Mayroon lumaganap ngayon sa buong bansa natin na i-member daw kayo ng Maharlika para kayo yumaman. Alam ko ito, naririnig ito sa buong Pilipinas hanggang sa ibang bansa yata. Kasi nandito yung Isibinay. Huwag kayong maniniwala niyan kasi ulitin natin ulit para rin to sa umpisa. Sa umpisa pa lang sinabi ko, pag ipinaupo ninyo yan, kalbaryo ang abutin ninyo. Pero alam ko maraming bumoto ni Marcos Jr. dito. Hindi ko lang alam kung Jr. yan ha. Kasi baka mamaya ako naman ipapatay nila. Pero pagkakalam ko, wala yatang tatay magsabing patay ng anak niya. Dahil pagkakalam ko, mayroon ako nabasang dokumento. Noon bago pa mag-eleksyon na binigay ko sa CNN, mayroon nakalagay na the one only Bongbong Marcos Jr. is already died in 1975.
Dahil ako, hindi ako takot. Hindi ako takot. Dahil iisa lang ang buhay ko. Ayan, umulan. Totoo yan. Ha? Pero walang nakinig doon sa sinasabi ko noon na baka mamaya maluko kayo. Na dahil sa tulit-tulinada ng ginto, Madam Imelda, buhay ka pa hanggang ngayon. Okay mga kababayan, sumilong po tayo at yung mga may payong, sukob-sukob tayo. Para po nang sa ganoon ay makapagpatuloy po tayo sa ating programa. Bago ako bubuksan ang kahirapan ng mga driver at konduktor sa buong Pilipinas, masadahan ko muna ng konti para maalala sa taong bayan kung saan sila nagkakamali. Nandahil doon sa sinasabi na yayaman kayo pag uupo ang Marcos, nag-landslide siya. Ang daming bumoto. Pero ngayon, pag tinanong mo, siya nga mismo, hindi siya nakakita ng picture na yun. Mayroong mga kabinete na mga nagre-resign. Isa lang ang tanong ko sa kanila, kung bakit naghihirap ang bansa natin sa kakabiyahe sa mapunta sa ibang bansa, nandahin daw sa 170 account na withdrawin daw nila. Pero ako sa pagtingin ko, hindi nila makukuha dahil hindi sila ang may-ari. Kung mayroon man sila, katiting lang. Dahil ako, itong edad ko itong 57 years old, masahol pa ako sa estudyante mag-research. Lising kong tuloy siguro sa pinagmalaki nila, wala silang makuha. Pero, sa panahon ito, sa tingin ko, ito na ang katapusan ng pangluloko. Dahil kung hindi siya bababa dyan sa Malacanang, sasapitin talaga niya ang sinapit ng Marcos noon. Bakit? Tayong manggagawa ang gagawa niyan, hindi yung negosyante. Dahil kahit anong gawin natin, yung mga negosyante naglalaro yan. Naglalaro yan. Kami mismo sa transport, masahol pa sa hayop ang ginanas namin. Gusto ko magtulungan ng lahat, pero wala rin magagawa. Alam niyo kung bakit? Sa panahon ngayon, kaliwat kanan ng lokohan. Nakita ko sa balita, wala na daw pugo. Wala na daw pugo. Totally ban. Anak ng iho di puta naman, oh. Pinalitan lang ng pangalan. Pinalitan lang ng pangalan. Dalawa. Isa Pigo. Ang isa IGL. Diyos ko Lord. Magpaloko pa ba kayo ulit? Tapos pakikot ko sa buong Pilipinas, naikot ko, nagastos ako sa sarili kong pera. Inikot ko. Eh gusto kong marinig yung mga presidente ng union sa bawat transport. Ang sabi ko sa kanila, alalayan na lang ninyo yung kumpanyang pinapasukan ninyo. Kahit pigain nyo pa ng husto yan. Manhid ang gobyerno. Bakit? Kailangan na ninyong lumaban ng sabayan. Kasi kahit anong habol ninyo dyan, wala tayong magagawa dahil ang illegal ngayon, yun ang legal. Paano? Yung transport kayo natin, mas marami ang kolorom na tumakbo kaysa legal na transport. Paano kikita yung mga legal? Paano may bigay ang tamang benepisyo? Diba? Wala. Lulubog ang legal. Bakit? Kung ano yung puno, yun din yung bunga. Yung nga sasabi nila, bakit sinabi mong kurap? Wala namang resibo yan. Bakit sino pang magnakaw na magbitbit na resibo? Diba? Oh. Ngayon, itong transport, lalo na itong bus company, ito, para ito sa mga jeepney muna.
Para sa mga jeepney, dapat magkaisa rin kayo. Yung mga jeepney, sumali na kayo rin dito. Dahil wala nang ibang makakatulong pa sa inyo. Bakit naman sinabi ko? Naglabas ang Senate na suspendihin. Anong ginawa ng Presidente? Financial. Wala siyang pakialam. Ang dami niyang papatayin, wala naman siya ibibigay trabaho. Sa transport sector ngayon, kami, mga bus driver ang konduktor, sa isang buwan, magkakabiyahe ka lang minsan 2 beses. Dahil magpalit-palitan, paano mo bubuhayin yung pamilya mo? Tapos ngayon, bibirahin ka doon sa tinaas na ang minimum wage. Hindi ba nasiraan ng ulo yan? Dadalhin ka doon sa minimum wage ko, no? 600 plus, saan mo naman dalhin yan? Saan mo dalhin yan? Kung kahit mo isang anak ka lang ngayon, paano mo pagkakainin? Ang kumpanya rin na pinagtrabahoan mo, kung iipitin mo, paano rin siya kikita na may bigay niya sa'yo? Na mas marami yung kulurong ka doon sa legal. Wala na mangyayari. Kung saan ako nagpupunta, nandoon na yung lagayan. At doon ko pa natuklasan na mayroon na namang Maharlika member na naman. Bibigyan ka daw ng pera para ka yumaman. Pero, kailangan mo nang magbayad ka ng 2.5 doon sa membership na ID mo. Sabi ko, simple lang yan. Nabudol ka na naman. Sino daw ang founder? Ang sabi, si Madam Imelda daw. Sabi ko, ay mahirap na rin yun, paniwalaan. Eh, sa tandang yun, hindi na rin siguro magninegosyo yan ng gano'n. Ngayon, mag-isip ka. Pagayamanin ka tapos ikaw ang magbayad. Ibig sabihin, nagbigay ka ng pera para iipunin niya para sa sarili niyang interes. Ganon yun. Ngayon, sa transport sector, lililingatin ka ngayon sa minimum wage, tataasan ka na magkano yung tinaas? 30 pesos? 45? 35? No, hindi na kasi ako nagbabasa eh. Ngayon, ang sabi ng NIDA natin, kung mayroon ka daw 64 pesos, mayaman ka ba? Mayaman ka na. Gago. Sige daw, bumili ka raw dyan kung kaya.